Naku! Patay tayo dyan. Gandang araw ngayon para magpapalit ng gulong ah. Anong oras na ba? Sakto, budbud na yung gulong ko sa likod. 9080 by 14. Sakto naman yung sukat. Ayos naman yung gulong. Wala namang sira. Okay na to. Tara. Kuya, gandang umaga. Magpapakapit sana ako ng gulong ko para sa minyo ko eh. Ito, size by 4 yan. Ako rumala dyan. Salamat po. Thank you. A few moments later. Ako boss, may problema tayo. Yung labi oh, nasira. Paano kaya to? Uy, yung pang isa. Sira din. Ako, paano to? Chinek ko naman kanina. Brand new naman yung gulong. Bakit nagka-problema? Bago natin ipakita kung ano ba talaga nangyari sa bagong gulong ko, alamin muna natin ang iba't ibang parte ng rim at gulong para mas maintindihan natin kung saan nagka-problema. Ito ang standard na rim. May tatlong parteng importanteng malaman natin dito. Ang una ay ang bead rest. Dalawa po yan, kaliwat kanan. Diyan po lumalapat yung bead ng gulong para hindi sumingaw ang hangin. Ang pangalawang parte ay ang flange. Kaliwat kanan din po yan. Yan po yung labi ng rim para hindi lumuwak yung bead sa muds. Ang pangatlong parte ay ang drop center. Drop center, ito yung nakalubog sa gitna ng rim kung saan yung makikita natin yung pito. Ito ang standard na gulong. Kailangan natin malaman ang iba't ibang parte nito para malaman kung anong talagang nangyari. Ito ang thread ng gulong. Ito naman ang sidewall ng gulong. At ang pinaka-importante, ito ang bead ng gulong na kumakapit sa rim. Ang size netong gulong natin ay 90-80-14. 14 inch ang inside diameter ng bead. Ito ang size 14 na rim. 14 inch ang diameter ng bead rest. Ang flange naman ay may diameter na 15 inches. Ang drop center naman ay 13 inches lang ang diameter. Para makita kung ano talaga ang nangyayari sa gulong habang kinakabit, meron kaming isang demo tire na tinabas. Ngayon, ipasok naman natin yung unang bead sa mags. So nakikita ninyo, ipapasok natin yung unang bead dun sa drop center para may allowance sa kabila at mabilis pumasok. Ngayon naman, ipasok natin yung pangalawang bead. Sisiguraduhin natin na yung bead ay nakashoot sa loob ng drop center. Wala po siya sa bead rest. Nasa loob po siya ng drop center, paikot, habang dahan-dahan iniikot ang tire changer para magkaroon ng allowance sa kabilang side.
hindi pala sa gulong ang problema. Ang naging problema pala nito is yung proseso ng pag-install. Kaya pala, hindi porket merong tire changer ay safe ka na. Kaya guys, ito ang tamang proseso ng pag-install ng gulong. Panuorin nyo. Pagkatapos natin ipasok yung unang bead, yung pangalawang bead ang pinaka-critical sa proseso na pag-i-install. Kailangan i-press down yung gulong sa isang side para mapunta yung bead doon sa drop center ng rim. Pag nandun na sa drop center, magkakaroon ng allowance para maitawid mo yung kabilang bead doon sa flange. Yan ang pinaka-critical. Pag naitawid mo na, okay na. So guys, ngayon alam nyo na ha. Kaya hindi porket naka-tire changer tayo, safety na yung pag-install ng ating mga gulong. So dealer, mechanic, installer, and especially customer, alamin natin yung tamang proseso ng pag-install ng gulong. So sa uulitin, ride safe.